Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan, kaya't dugo'y dumanak, mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay ng iyong tinatag. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog, sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan. At mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap.
Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasilungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos.
Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagaman siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang makaganap na niya ito, siya'y naging walang hanggan tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Doong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkalulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya, sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga binigay mo sa akin, Ama. Pinunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na binibigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyana ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro
at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro, maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo, ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Huling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Anong niya? Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung ang sanlibutan ito ang aking kaharian, ipakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan.
Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. hindi. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay ikubuhan ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap ng anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap ng hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iika-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod
ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang inyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng asim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod po tayo lahat. Tumayo po tayo. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng 2 ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus.
Si Jose, isang alagad ni Jesus, ngunit pahilihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingan, hindi pa napaglilibingan, yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa at nagagalak na kahit na pagkalayo-layo ng inyong mga pinanggalingan, kayo ay nag-effort, nagpakapagod para makasama namin, makasalo natin sa ating pagpupugay, pagpaparangal sa banal na krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa mga kaluluwa. Pababa sila ng impyerno. Pero bago sila tanggapin ng demonyo sa impyerno, binibigyan po sila ng name tag. Tandaan niyo po ang kasabihan that the devil knows your name and yet he calls you by your sins. Ito pong demonyo nakahanda doon sa gate ng impyerno, nagbabantay, hinihintay yung mga kaluluwa. Isa-isa, ini-interrogate, isa-isa tinatanong. Meron pong isang kaluluwa na lumapit, tinanong siya ng dyablo, anong pangalan mo? Sumagot po itong kaluluwa, Robin po. Anong pinakamalaking kasalanan ginawa mo, Robin? Sabi po ni Satanas. Nahihiya. Sabi, mahilig po akong mambabae. Malibog! Sinulat po. At idinikit yung name tag, meron pong maliit na pin. Napakasakit po dito sa dibdib. Pasok na! Sabi po ng demonyo. Susunod! Lapit. Anong pangalan mo? Sabi po ng dyablo. Darwin po. Anong pinakamalaking kasalanan ginawa mo? Darwin. Sumagot po, mahilig po akong kumain. Matakaw! Sinulat. Pasok na! Sabi po ng demonyo. Susunod! Lapit! Isa pong babae ang kaluluwa. Anong pangalan mo? Tess po, sabi ng kaluluwa. Anong pinakamalaking kasalanan ginawa mo? Tess! Ayaw pa magsalita. Sumagot po, sabi niya, mahilig po ako nakikipagkwentuhan sa aking mga kapitbahay. Marites! Chismosa! Chismosa! Nilagay sa dibdib niya. Susunod! Lumapit po. Anong pangalan mo? Patrick po. Anong kasalanan mo, Patrick? Nangungupit po ako. Tanda mo na, nangungupit ka pa? Hindi. Magnanakaw! Magnanakaw! Nilagay sa dibdib niya. Susunod, lapit. Ano pangalan mo? Juanita po, sabi ng kaluluwa. Anong pinakamalaking kasalanan na ginawa mo, Juanita? Di po ako nagsasabi ng totoo. Sinungaling! Sinungaling! Pasok! Susunod. Ano pangalan mo? Juliet po, sabi ng kaluluwa. Anong kasalanan mo, Juliet? Nakikisiping po ako sa mga iba't ibang lalaki. Mahilig din. Adulterer! Adulterer! Makati! Makati! Susunod. Lumapit po. Ano pangalan mo? Peter po. Nung kasalanan mo, Peter? Nadali po akong minit ang ulo. Mabigat po ang kamay ko. Nakakasakit po ako ng iba. Mamamatay pa! Murderer! Murderer! Pasok ka! Hanggang meron daw pong lumapit dito po
kay Satanas. Anong pangalan mo? Sabi ng diablo. Sumagot po siya. Sabi po nitong espiritu ng kaluluwa, Jesus. Nangilabot po itong diablo. Tanong po ng diablo, anong pinakamalaking kasalanang ginawa mo? Jesus. Sumagot po ang Panginoon, wala. Wala. Kahit na maliit lang, kahit na katiting lang, meron, sigurado. Di pwedeng wala. Wala. Sinulat po ng diablo, wala. Pumasok ang Panginoon doon sa impyerno. Sabi niya, Robin, lumapit ka. Sa akin na yung kasalanan mo. Nakita po niya, susunod. Ikaw, Darwin, lumapit ka. Sa akin ang kasalanan mo. Ikaw, Juliet, lumapit ka. Sa akin ang kasalanan mo. Ikaw, Juanita, sa akin ang kasalanan mo. Peter, sa akin ang kasalanan mo. Kayong lahat na nasa impyerno, sa akin ang kasalanan nyo. Isa-isa, pinupuntahan niya, mga kaluluwa. Kinukuha yung kanilang kasalanan. Kuha kasalanan. Kinuhang kasalanan. Kinuhang kasalanan. Kinuhang kasalanan. Kinuhang kasalanan. Kinuhang kasalanan. Inubos niya kasalanan ng lahat ng kaluluwa doon sa impyerno. Yan ang mabuting balita ng Biyernes Santo. Dumaan sa impyerno, sa paghihirap, sa bigat, sa sakit, sa lungkot ang ating Panginoon para tayong mga mahal niya. Hindi na tayo dumaan, hindi na tayo pumunta, hindi na natin maranasan ang impyerno, ang sakit, ang bigat, ang lungkot at paghihirap. Who is the God that we worship? He is a loving God that went through hell and suffering so that you won't go through hell and suffering. Kapag napunta ka pa sa impyerno, kapatid, hindi na kasalanan niya ng Diyos. Amen? Niligtas ka na eh. Pero bakit mapupunta ka pa rin sa impyerno? Kasi pinili mo. Sabi po ni San Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayong mamatay dahil nagkasala tayo sa Diyos. Pero hindi matiis ng Diyos na tayong mga taong mahal niya ay mamamatay. Kaya nga, binigay niya ang kanyang kabubugtungang anak, si Jesus, para magbayad sa utang ng ating mga kasalanan. Wala na tayong utang sa Diyos. Pero dahil sa sakripisyo ng Diyos ni Jesus, may utang na loob tayo sa Kanya. Amen? At tandaan niyo po ito, ang utang na loob, hindi binabayaran. Amen? Ang utang na loob, tinatanaw. Pero ang tanong, paano natin tatanawin ang ating utang na loob sa Diyos? Una, sa pamamagitan ng pagrespeto. Diba? Ito ang unang hinahanap lang ng mga taong nagmamahal. Ang galangin mo, yung nagmahal sa'yo, yung nagbigay sa'yo, yung nagbahagi sa'yo, yung nagsakripisyo para sa'yo. Tandaan niyo po kapatid, kung hindi mo kayang mahalin yung nagmahal sa'yo, sana kahit na paano, galangin mo naman sila. If you cannot love those who love you, at least respect them. Because nothing can hurt a person more than disrespecting them. Amen? Lahat po ng mga tao, may karapatan na galangin mo sila. Mahirap man yan, mayaman, hindi nag-aral o nag-aral, may kapansanan o malusog. Lalong-lalo na. Kung naging mabait naman ang tao sa'yo, lalong-lalo na. Kung hindi ka naman sinaktan, kung hindi naman siya gumawa ng masama sa'yo, bakit hindi mo gagalangin ang taong yan? Kung matino kang tao, gagalangin mo ang iba, kahit nakaaway mo yan. Di po ba? Kaya, huwag mong ipapahiya ang mga nagpakain sa'yo. Huwag mong mumurahin nagpaaral sa'yo. Huwag mong sisigawan ang nagpalaki sa'yo. Kapatid, tumanaw ka naman ng utang na loob sa pamamagitan ng iyong paggalang dahil may tinanggap ka na hindi mo naman hiningi. Tandaan niyo po yun. Tumanaw tayo ng utang na loob sa pamamagitan lang ng ating paggalang dahil meron kang tinanggap na hindi mo hiningi. Meron kang tinanggap
na hindi mo pinagpaguran. Pero pangalawa, ang pagtanaw ng utang na loob ay naipapakita sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa tinanggap. Ang estudyante na may utang na loob, mag-aaral lang mabuti yan, hindi magbubulakbol. Di po ba? Kung utang na loob mo na ikaw ay malusog, gumaling mula sa sakit, iiwas ka na sa bawal na pagkain. Di po ba? Ang pagpapakabuti ng ating ugali, ng ating pagkatao, isa yan sa pinakamagandang paraan para ipakita mo may utang na loob ka sa Diyos at sa iba. Isang tanda ng pagtanaw natin ng utang na loob ay ang pagpapahalaga. So ask yourself that question. Do I appreciate the things that I have received even though I did not ask for them? Paano ko pinapahalagahan ang mga grasya, mga biyaya na aking tinanggap sa buhay? Pero pangatlo at kahuli-hulihan, ang pagtanaw ng utang na loob ay sa pamamagitan ng pasasalamat. Ang taong hindi marunong magpasalamat ay may problema. Ang ugat ng hindi pagpapasalamat ay kataasan ng loob. Kaya nga, ang mga taong mayayabang, hindi lalabas sa kanilang mga bibig ang salitang salamat. Kasi ang taong malaki ang ulo, kala niya, ang lahat ng nasa buhay niya, galing sa kanya. Di po ba? Pero tandaan niyo po ito, kahit na kailan, hindi magiging masaya ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit na kailan, hindi gaganda ang buhay ng taong walang utang na loob. Ang taong hindi marunong magpahalaga sa grasya, manlilimahid yan. Sa hirap at mamamatay siya, gumagapang sa lupa. Sabi po ni San Ignacio, ingratitude is the most detestable sin. Pinakakamuhi-muhi na kasalanan ay ang walang pasasalamat. Ang sabi pa ni San Ignacio, ingratitude is the cause and the origin of all sins and misfortune. Ibig sabihin, hindi pinagpapala ang taong hindi marunong magpasalamat. Kaya nga, kung hindi mo alam suklian ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ang sakripisyo ng Diyos, kapatid, kahit ang simpleng salitang salamat lang, sana mamutawi naman sa iyong bibig, lumabas naman sa iyong dila. Kung may utang na loob ka sa Diyos, gagalangin mo ang Panginoon. Kung may utang na loob ka sa sakripisyo ng Diyos, pahahalagahan mo ang grasya, ang buhay na ito. Kung may utang na loob ka, araw-araw magpapasalamat ka at makikita yan sa tuwid at mabuti mong pamumuhay. Bandang huli, tandaan niyo po ito. Pag tayo'y lilisan na dito sa mundo, dalawa lang naman ang ating kahaharapan. Una, ang maawaing muka ng Diyos. Pero pangalawa, ang mabagsik na muka ng demonyo. Nasa atin pa rin. Ano ang ating pipiliin? What will you choose? The merciful face of God or the miserable face of the devil? Mga kapatid, tandaan po natin, ng dalawang ito, pinag-aagawan tayo. Ang tanong, saan ka pupunta? Sinong pipiliin mo? Harinawa, ang Diyos na dumaan sa impyerno, maalaala mo na utang na loob mo ang iyong kaluluwa sa Kanya. Huwag ka nang babalik sa kadiliman na Kanyang pinagdaanan. Pinakamagandang paraan ng pagtanaw ng utang na loob ay ang pagbabagong buhay. At ang pakikiwangis natin kay Kristo. Harinawa, maramdaman mo sa iyong puso ang Kanyang paghihirap, maging mas maunawain ka, maging mas mapagpatawad ka, maging mapagmahal ka kamukha niya. Amen. Tumayo po tayo. Kaisa ni Heso Kristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo kahilingan naming ito. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos, Ama nating makapangyarihan.
Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng iyong anak mong si Kristo, pinahayag mong iyong kadakilahan sa lahat ng mga tao. Lingapin mong iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang iyong sambayanan laganap sa bundaigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong kapasyahang umiiral ang sanlibutan, paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francesco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalan niya na may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan, iyong inaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin natin na si Florentino Lavarias na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari, mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandang loob. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pagkikisalo kay Jesus na poong mahal. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinapaunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang, sa pananampalataya, sa pagkaunawa, at magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang,
Bilang bininyagan sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesukristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, tinipon mo ang aming nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sakawan ng iyong anak na nasa iyo tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y mabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinaghayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang ng kanyang ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao ng iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na naliliwanagan ng Espiritu Santo. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi panananalig sa iyong anak ay matuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kami sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang iyong humahanap ay maging mga saksing mapaniniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas sa kanilang sinusunod. Lumuhod po tayo.
Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan ka, masiyang walang maliw, ipagkaloob mong kahit na may di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang pagpapahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at Ama naming pinanggagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan, sa pagkakamit ng kapayapaan at ang pananatili ng kalayaan na ikaw ang sambahin, alinsunod sa iyong loobin, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, tayo ay dadako sa ikalawang yugto ng ating selebrasyon, ang pagpaparangal sa banal na krus ni Jesus. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay.
Lumuhod po ang lahat. Sa kahoy na krus na banal, si Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muli pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, sa muling pagkabuhay, at ang pag-asa'y sumilay.
Pumayo po tayo. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinakikinabangan mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa aming maginanap ang iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ba merong Biyernes Santo? Why is there a Good Friday? Because there is a good God who sacrificed Himself for us. Kaya nga po pinapaalala ko lang sa inyo, baka makalimutan niyo po, ang araw na ito ay dapat fasting and abstinence. Twice a year lang po dapat tayong mag-fasting. First, during Ash Wednesday. Second is during Good Friday. Ibig po sabihin ng fasting ay 1 full meal a day. Hindi po kayo mamamatay sa gutom. Dahil makakakain pa naman kayo ng isa sa maghapon. Ano po ba naman yung konting sakripisyo lang para pasasalamat po natin sa Diyos? Ito'y pagpapakita ng ating utang na loob sa Kanya. So please, make a little sacrifice today as a way of thanking the Lord for the grace, for the love, for the mercy that we have received this Good Friday. Iyuko niyo pong mga ulo niyo para sa pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanan, gumaganap sa paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasan walang maliw ay patatagin mong lubusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.